Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Napilitan po. Napilitan po atang sumumpa. Etong si SP Chis Escudero. Ayan po sa ating screen mga kababayan, sumumpa siya bilang presiding officer ng impeachment court. Nalilitis dito kay Vice President Sara Duterte. So napilitan. Okay, pakinggan muna natin itong kanyang oath-taking bilang presiding officer. Sir, please raise your right hand and repeat after. Walang mic, sir. Okay na, sir. Importante kayo naman I, Francis Chis G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. Okay. Ayan parang sama-sama ng loob eh. Hindi nyo napansin mga kababayan, ayan parang sama-sama ng loob niya eh. Mr. President. Senator Villanueva. Paano ba naman hindi sasama ang loob? Talagang napilitan siya. Pinilit siya ni Joel Villanueva sa ni Coco Pimentel eh. Pero yung mukha ni Chis Escudero sama no? Okay, so yan po ang update natin. Si Chis Escudero po ay nanumpa bilang presiding officer ng impeachment court. Bukas po susumpa naman ang mga ang mga senator judges. Bukas po ang alam ko alas 4 ng hapon. At karagdagan diyang update natin, ito po ito po talagang number 1 senator natin na sobrang ob-ob mga kababayan. Nag-file po daw ng resolution to dismiss VP Sara impeachment. Ayon po daw yan kay Amy Marcos. Ito mga kababayan. Nag-file daw si Robby? Yung final ni Robby? File na, ma'am. Na-file na? Oh, na-file na ni Robby, di ba? I haven't seen it. I'm sorry. But I heard it was filed. You haven't signed, ma'am, dun po sa final. No. But I heard that Senator Robin already filed a rescue. So this is different from Batos, from Senator Batos? I heard it's different. I'm sorry. I really haven't read it. I didn't sign it, but I understand that it's a combination of everything. Ma'am, you're planning to sign your Hindi ko nakikita eh. minority. Pasensya. Okay, yan po yung binulgar ni Amy Marcos. Pero sabi naman ni Robin Padilla, wala pa naman daw siyang pina-file. Pero meron siyang draft, mga kababayan. Eto po. So isa na lang po. Sir, kinonsult niyo si VP Sara tungkol? Wala siyang online dito. Sir, ilan po kayo na magiging author po ng resolution? Ako lang, resolution ko lang yan. Tapos ilan na po? Resolution niya lang daw. Proud na proud siya. Nagpile siya ng resolution para ibasura itong impeachment complaint kay Sara Duterte. At wala daw kinalaman si Sara Duterte. Sarili niya lang daw yun. Nakuha niyo yung Wala pa. Relax lang mga boss, wala pa. Hindi pa nila nababasa, wala pa. Iba yung Basta sa inyo, meron sir. akong draft. Iba yung sa inyo, Senator Batos? Iba, magkakaiba kami. Hindi naman kami nag-uusap-usap, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. So hindi yung Duterte move, sir? Kami ang Duterte kami. Di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Lakas ng loob no? Pala mo Robin Padilla. Pero yung sinabi mo pa yan, hindi ka ba nahihiya sa balat mo? Sabi niya, Duterte kami. Kahit sunugin mo ako, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Ay, grabe naman kapanati ko nito. Sobra naman yung pagsamba mo kay Rodrigo Duterte. Grabe. Alam niyo sa mga salita niyang ganyan, dito nakikita natin kung kanino talaga itong si Robin Padilla. Na hindi po bansa natin ang pinaglilingkuran. Hindi po tayo mga Pilipino ang inuuna nito. Ang inuuna nito, Duterte. Hindi po ang ating bayan. Kaya kayong mga bumoto kay Robin Padilla, mag-isip-isip na po kayo. Pero yung lakas ng loob niya, talagang sinabi pa sa media,
na talagang kahit anong mangyari, kahit pa siguro obvious na obvious ang pagnanakaw, kung lumabas man dyan sa mga ebidensya, Duterte pa rin siya. Ibig sabihin, hindi magbabago kahit overwhelming ang evidence, wala siyang pakialam doon, basta Duterte siya. Kasi pag sinunog siya, mangangamoy Duterte daw siya. Alam mo, Mr. Robin Padilla, alisin mo na lang yan. Ito, nakikita niyo yung mouse ko. Tanggalin mo yung nakapin dyan sa leeg mo, yung bandila ng Pilipinas. Lagay mo dyan picture ni Duterte. Kasi hindi ka naman sa Pilipinas naglilingkod. Ang loyalty mo hindi po nasa Pilipino. Ang loyalty mo nandiyan sa partido mo. Ang loyalty mo nandiyan kay Duterte. Tanggalin mo na yan, nakakahiya. Tanggalin mo na, Robin Padilla, tanggalin mo na yan. Tapos magka-file pa ng resolution para mabasura impeachment. Tuloy nga natin. Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun sa sarili ko. Senator, yung inyong resolution. Pinagmalaki pa ang putik. Pinagmalaki niya yung katangahan niya eh. Mamaya malalaman natin bakit katangahan yung pag-file ng draft ng pagbasura sa impeachment ni Sara Duterte. Is to dismiss the impeachment case. Siyempre. Ano pong ano pong magiging basis po? Ito parang binasa mo na yung ano. Okay na. Salamat. Antayin mo na lang. Thank you. Okay, so yan mga kababayan. Etong traidor sa bayan na si Robin Padilla. Yan po yung sinasabi ko noon pa. Na itong si Robin Padilla, hindi po ito naglilingkod sa tao. Talagang ito, ewan ko, nasira na ata ulo nito. At hindi niya na iniisip ang kanyang mandato bilang isang senador. Mr. Robin Padilla, ibinoto ka ng tao para maging senador ng bayan. Hindi ka ibinoto para maging senador ng mga Duterte. Pero grabe, ang kapal na mukha. Pinagmalaki pa talaga niya. At eto, nag-file pa ng resolution. Iba daw yung final niya doon sa i-final ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So magkaiba sila. Para silang tanga, magkaiba lang yung draft. Bakit ko nasabing tanga? Kasi mga kababayan, hindi mo pwedeng ibasura ang impeachment complaint. Okay, hindi po yan pwedeng pagboto-botohan. Kasi sabi nila pagboboto-botohan. Hindi. Kinakailangan mag-convene kayo bilang impeachment court. Kaya nga nanumpa na si Chis o nanumpa na si Escudero para sampayan draft ni Robin Padilla. Grabe mga kababayan, itong katraidoran, itong mga ito. Dito kitang-kita natin, hindi po ito para sa tao. Paulit-ulit kung sasabihin sa inyo yan, para ma-realize ninyo na itong si Robin Padilla na binoto ninyo, ginawa nyo pang number 1, ito po ang loyalty nito na kina Duterte, hindi po sa ating mga Pilipino. At nakuha pang mag-file ng resolution para ibasura yung impeachment na complaint. Nanahimik na nga si Bato Nanahimik na si Bato Kasi nga, alam niya walang mangyayari. Saka unconstitutional. Biruin mo, itong si Robin Padilla ay chairman po ng isang komite na may kinalaman po sa konstitusyon. Sa constitutional amendments ang pagkakaalam ko. Pero biruin nyo, lantarang pambabastos, pambabalahura sa konstitusyon yung ginagawa niya na mag-file siya ng resolution para itong impeachment complaint ay mabasura. Pinag-usapan na yan Hindi yan uubra. Grabe talaga ito. Antindi mo naman Robin Padilla tapos talagang pinagmalaki pa niya na siya'y Duterte. So ibig sabihin, mga kababayan, kahit magtuloy-tuloy ang impeachment, labas lahat ng ebidensya, overwhelming evidence na magpapatunay na ito nga si Sara Duterte ay nagkasala at nakagawa ng bagay ng betrayal of public trust. Sa kabila noon, sabi niya, Duterte ako. Kahit sunugin niyo ako, mangangamoy Duterte ako. So, ibig sabihin, ang boto pa rin niya is not to convict Sara Duterte. Ngayon pangalan, pinapatay niya na Ewan ko bakit. Ang bubobo naman ito mga ito. Parehas pa sila ni Bato de la Rosa. Ito yung mga hindi abogado. Ito pa yung talagang wala pa yung nagpapile ng mga resolution na na wala namang kahihinatnan.
Basahin nga natin yung ilang comment ng ating mga kababayan kung ano masasabi nila dito sa ginawa ni Robin Padilla. Grade 1 resolution, gunggong. Tanungin mo nga kung anong ibig sabihin ng resolution kay Robin. Ano nga ba? Ano nga ba ibig sabihin ng resolution, Robin Padilla? Ang resolution niya na ihain ay ang pag-ahit ng bigote para wala na siyang sulatin tuwing may session ang Senado. Spell mo nga ang resolution. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo, Robin Padilla. Alam niyo naman na bobo yan eh. Tapos sobra naman kayo makapag-comment. I salute you, Senador Robin Padilla. Mataas ang pananaw mo sa buhay. Pagdating sa pag-intindi sa mga kasama mo sa Senado. Good job, sir. More power po sa inyo. Ayan. Walang iya. Hindi na po taong bayan ang pinaglilingkuran nito. Naaawa ko sa bansa natin. Bakit meron tayong ganitong klaseng senator? Dami kasing bobotante sa Pilipinas eh. Ang dami talagang bobotante sa Pilipinas. Yan mga budol, pahirap sa Pinas. Poon nila nakakulong, mamamatay tao. Ayan. Tapos si Amy naman, fake news din. Nag-file na raw. Sabi ni Robin, hindi na naman pala nagpa-file. Mag-resign ka na lang. Ayan, sabi ng ilan nating kababayan. Iilan lang kayo nagbabati ko sa kanya. Number 1 senador yan, mga tanga bobo. Ay, nako. Diyos ko po. Wala na pong pag-asa ang bansang Pilipinas kapag ganito po ang senator natin. So, yan po. Ang kapal na mukha talaga. Sabi ko nga, tanggalin mo na yan, Robin Padilla. Yan nga nandito sa pin mo na flag ng Pilipinas. Tanggalin mo yan, palitan mo ng mukha ni Duterte. Kasi nandun naman ang loyalty mo eh. Pare-paras kayo ni Bato de la Rosa eh. Wala kayong pinag-iba. Talagang pag-DDS talaga, bobo eh. Pasensya na po kayo mga DDS Alam ko naman, tanggap ninyo na obob, ito nga inyong idol. So ayun mga kababayan, abangan natin kung ano mangyayari dito po sa trial. Bukas po, manunumpa po ang mga senator judges at sa 11 po ay magaganap na ang convening ng mga senators. Okay? Hindi ko alam kung matutuloy pa yung yung session nila o hearing para dun sa commission na appointments kasi ang pagkakaalam ko unahin yun bago yung yung pagbasa ng ng sakdal o yung pagpresenta ng articles of impeachment na laban kay Sara Duterte. Abangan na lang po natin yan sa 11. Alright, so yun mga kababayan, nakakabwisit at nakakasakit ng ulo ang ginagawa ng ilan sa ating mga senator katulad nito nasa ating screen. Pero yung magawa pa ng draft ng resolution, si Bato nga nagtago na kasi nahihiya siya sa ginagawa niya eh. Tapos ngayon, ikaw naman sumunod. Mga bugok talaga ito mga to. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.